Praise God. Nice kung tayo tumayong lahat mga kapatid. Praise God. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke. Chapter 14. Praise God. Basahin natin sa 16 mga kapatid. Praise God. Praise God. Ang sabi niya sa 16 mga kapatid, Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many. 17. And he sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. At sa unang part ng 18, And they all with one consent begin to make excuse. Praise God, samahan niyo ako sa pananalangin at pag-alis sa ating pagbubulayan. O dakilang amang Diyos na makalangit, ang iyong mga pinili sa dakong ito, Amay, nagtitipon-tipon upang pag-aralan ang mga banal mong salita, O God, na sino man ay hindi worthy kung hindi mo kami gagawing worthy, O God, sa mga bagay na ito. Maraming salamat, O God, sa oras na inihanda mo para sa amin, O Manawa, patuloy na ikaw lamang ang mapupurihan, masamba, patuloy na maging karagdagan sa kaalaman, patuloy na maging encouragement sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat sa iyo, dakilang Ama. Patuloy ka namin pinupurit na sasalamatan, pumasamot. No? Panalangin namin sa iyo, O God, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Tayong lahat ay makakaupo na mga kapatid. Praise God. Isang kaganapan mga kapatid ang lubos na ating pinakahihintay ang malapit na maganap. Praise God. At alam natin mga kapatid na nalalapit na ang pag-agaw. Ngunit sabi ng Diyos at ating Panginoong Yesus, wala nakakaalam mga kapatid kung kailan darating. Pero alam natin, hayag sa atin na darating ang pag-agaw. Kaya tayong lahat ay naghahanda mga kapatid. Praise God. Sa umagang ito, binigyan tayo ng isang napakasimpleng mensahe sa mga oras na ito. Praise God. Nawa, patuloy na magbigay ng encouragement sa bawat isa ang mga pananalitang nalalabas sa pulpitong ito. At patuloy na ang bawat isa ay, sabi nga nung message last week, laging binabanggit, live a holy life, sabi. Praise God. Napaka-importante kasi nito mga kapatid, na tayong lahat ay mamuhay ng malinis at banal sa harapan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung ating propeta na si Isaiah, nung siya ay nag-prophesy na ang isang birhen ay maglilihi. Praise God. Yung puntong yun mga kapatid, maghahanap ang Diyos ng isang worthy upang magdala ng salitang yun. Praise God. At nasumpungan niya si Mary. Dahil si Mary ay ganap, siya ay holy, at siya ay worthy dun sa ipinoprophesy na yun, na siya magdadala ng word. Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa ating binasa, merong isang tao, great man, sabi nga, certain man, sabi niya. Nag-anyaya siya, gumawa siya ng isang hapunan. Siya ay nagpaanyaya sa lahat ng mga inimbita, at nung oras na nakahanda ng lahat ng bagay, sinabihin niya yung kanyang servant, tawagin mo na sila, pagkat ang hapunan at ang lahat ng bagay ay ready na. At nang bumalik yung servant o yung alagad na inutusan, ang sinabi niya, yung mga dahilan ng taong ito, ito yung mga dahilan na sinabi niya. Praise God. Ang sabi nung isa, bumili ako ng lupa, kailangan ko siyang tignan. Praise God. At ang sabi naman ng isa, bumili ako ng baka, kailangan ko siyang subukin. At ang sabi naman ng isa, ako ay bagong kasal, kailangan kong mag-stay sa aking asawa. At nagalit yung certain man na yun. At sinabihan niya yung alagad, na pumunta ka sa streets, anyayahan mo yung mga pulube, yung mga pingkaw, yung mga bulag, yung mga pilay. Praise God. At nung mangyari ng maanyayahan ng mga yun, kulang pa rin, hindi pa rin sapat dahil marami pa ring space. Pinapunta niyang muli yung alagad.
pumunta ka sa mga daanan, sa mga kapitbahay, anyayahan mo silang lahat. Nang sa gayon, ang aking bahay ay mapuno ng bisita. At ang sabi niya sa alagad, praise God, at ang sabi niya, and I say unto you, sabi niya ganoon, that none of these men which were bidden shall not taste of my supper. Praise God. Maraming inanyayahan, mga kapatid. Sa panahon ni Noah, nagpadala ng paanyaya ang ating Diyos. Sa panahon ni Moses, at maging sa panahon ng ating Panginoong Yesus, maraming inanyayahan, mga kapatid. Ngunit isa-isa nila itong, kumbaga lahat sila gumawa ng dahilan. Praise God. At sa panahon din naman natin, mga kapatid, mayroong invitation ng Diyos sa panahon natin. At hindi lamang, doon kasi doon sa sinabi sa Bible, inanyayahan yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga mahihirap. Sa panahon natin ito, mga kapatid, lahat, all over the world, nakarinig ng invitation ng Diyos. Lahat nakakarinig ng salita. Lahat nakakarinig ng katotohanan. Pero ngayon, nasa tao na lang kung tatanggapin niya. Praise God. Kasi hindi natin masasabi, mga kapatid, na hindi rin nila pinag-aaralan yung salitang ito. Na hindi rin nila nabasa yung mga nakasulat sa Bible. Gaya nga nung ginawa ng Diyos sa puso ni Paraon, pinagmatigas niya yung puso nila. Pinagmatigas niya yung puso nila upang magtanggapin ng salita ng Diyos. At nakakalungkot, mga kapatid, dahil maraming mga churches, mga pastors, mga leaders, mga kapatid, na patuloy na nag-reject sa salita ng Diyos. Praise God. At maraming dahilan ito, mga kapatid. Isang bagay na dahilan ng pera. Sasabihin nila sa'yo, mahirap na mabuhay ngayon ng walang salapi. Praise God. Saan kukunin ang ikabubuhay ng aking pamilya? Praise God. Isang bagay pa, mga kapatid. Popularity. Sasabihin nila sa iyo, mga kapatid, once in a lifetime lang itong popularity na to, kailangan din natin palagpasan. Praise God. Kumbaga sa atin, mga kapatid, dapat hindi na rason yung mga ganung bagay. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, kahit si Brother Branham, yung ating propeta, may isang denomination na nag-offer sa kanya. Sabi sa kanya, bibigyan ka namin ng charter plane, malaking sahod, hayaan ka na bumisita sa mga big cities dito sa Amerika, sabi niya. Tanggalin mo lamang yung mga sinasabi mong baptism of the Holy Ghost, yung mga yun lamang ang yung hindi na babanggitin, pwedeng-pwede na, sabi sa kanya. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, sabi ng ating propeta, by no means, I will not compromise the word of God. Ganon dapat sa isang mananampalataya, mga kapatid. By no means, wala tayong business upang i-compromise yung salita ng Diyos. Praise God. Hindi naki-affiliate si Brother Branham sa lahat ng mga religion. Kasi alam niya, ang Panginoong Yesus hindi niya ito ginawa. Praise God. Alam niya ang Panginoong Yesus, kahit na nandiyan yung mga Pariseo, Saduseo, hindi siya naka-affiliate sa kanila, mga kapatid. Praise God. Dahil isa lang ang business niya, ang salita ng Diyos. Ang sundin ang kalooban ng Diyos. Praise God. On the other hand, mga kapatid, mapalad naman tayo dahil nung turn down ng Israel yung invitation sa kanila, napunta sa atin yung biyaya. Praise God. Pero dapat, mga kapatid, huwag natin sasayangin yung biyayang ito. Habang nandito pa yung biyaya, dapat lagi tayong magsumikap na patuloy na magmamuhay ng malinis, mga kapatid. Praise God. Sabi nga kung mayroong isang basket ng prutas at isang basket ng bread na libre, praise God, kung hindi mo naman ito kukunin, hindi ito mapupunta sa'yo. Praise God. Alam na nilang libre yung eternal life. Merong nakatotohanan silang narinig. Bakit hindi nila kinuha? Praise God. Nasa tao lang talaga, mga kapatid, kung tatanggapin mo yung katotohanan. Hallelujah. At alam niyo, mga kapatid, una sa lahat, babanggitin ko muna pala yung title. Yung title ng ating mensahe, Is Our Life Worthy of the Gospel? At alam niyo, mga kapatid, yung tatanggap lamang sa salita ng Diyos, siya ang magiging worthy of the gospel. Sabi nung ating pastor nung nakaraan, let your light so shine
before men, sabi ng Bible, in which, sa mga gawa natin, mag-glorify yung Diyos. Hindi ba't matutuwa kayo nun mga kapatid na sa bawat galaw natin nakikita ng mga tao? Hindi naman tayo mga kapatid, kundi yung Diyos. Siya yung nag-glorify. Praise God. Hallelujah. Dapat mga kapatid, once na nakuha natin yung katotohanan, huwag na natin itong pakakawalan. Dapat yung katotohanan, let's work and keep it up. Huwag nating bibitawan mga kapatid. What do you mean by keeping it up? Pag sinabi natin, i-keep mo, itago mo, ano bang ibig sabihin nun? Praise God. Kung sa panahon natin ngayon mga kapatid, namumuhay pa tayo ng may karumihan sa harapan ng Diyos, ibig sabihin mga kapatid, yung kinuha mong yun, nakahulag po sa'yo. Ibig sabihin, yung eternal life na ipinangako ng Diyos, humuhulagpos na sa iyong mga kamay. Praise God. But God, mga kapatid, alam niyo ang Diyos natin na buhay. Mabiyaya sa awa. Nagbibigay pa siya ng isang pagkakataon. Praise God. Ngunit kung yung isang pagkakataon na yun, mga kapatid, hahayaan pa natin makahulagpos ulit. Praise God. Wala nang haing buhay na natitira para sa atin. Praise God. We almost have all the requirements. Alam na natin mga kapatid, naunawaan na natin yung mga requirements para tayo ay ma-rapture. Praise God. Ang kailangan na lang natin gawin sa mga panahon ito ay mamuhay ng malinis. Kaya laging narinig sa sharing kagabi, mamuhay tayo ng malinis. Malapit na ang pag-agaw. Praise God. At kung may mga revelations man na may ihahayag sa atin, yung mga revelations na yun yung magiging magpapatatag at magpapatatag sa ating pananampalataya. Praise God. Upang hindi tayo tulayang bumitiw. Praise God. Pero paano naman mga kapatid kapag nakarinig ka ng revelation at tinatanggihan mo? Ibang usapan din yun mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kung sa aking sarili lamang, hindi ko isasarado ang pinto sa isang revelation. Dahil kapag sinarado ko ang pinto sa isang bagay na parang malaking bagay na paparating, parang sinasarahan mo yung power ng Diyos na pumasok sa iyong buhay. Hindi siya makakilos mga kapatid. Parang bang yung pinasok mo yung Diyos sa isang box at gusto mo, doon lang siya kikilos. Hindi siya makakagalaw na maayos mga kapatid kapag ganun yung ginawa natin. Praise God. Ang sabi nga ng ating kapatid, na propeta, the Spirit will cope up the Word. Yung Spiritong nasa atin, mako-cope up niya yung Word, yung Revelation. Praise God. Alam niyo mga kapatid, may babahagi lamang ako dun sa ating mga kapatid dun sa Pampanga. Praise God. Nung hindi pa nila matanggap-tanggap ang ating propeta, nagkakaroon ng maraming struggle. Napakahirap mga kapatid magbahagi ng mga mensahe because to begin with, hindi pa nila tinanggap ang propeta. Maraming bagay nakakahadlang. Pero once mga kapatid, nung tinanggap nila na he is a man of God, things started to work smoothly. Praise God. Kasi ang kailangan lang ng Diyos, humble heart at pagsunod sa kanyang mga banal na salita. Huwag natin sasaran yung pinto mga kapatid. Praise God. Alam niyo mga kapatid, kung yung mga pastor lamang na yung mga sinasabing so-called pastor tatanggapin lamang yung salitang ito. Binabanggit lagi ng ating propeta yung word na to. Certainly, sabi ng ating kapatid na propeta, kahit napakahirap sa kanilang talikuran yung mga bagay na kanilang tinatamasa, it will be easy for them. Praise God. Ang sabi nga ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 11, sabi niya, verse 29 and 30, take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Amen. Kung tatanggapin lamang nila mga kapatid yung katotohanan na ating natanggap, kahit gaano kahirap para sa kanila, magiging madali. Praise God. Kasi alam niyo mga kapatid, yung sakripisyo natin, dapat ito ay joy para sa atin Kasi yung joy sa ating pagsasakripisyo, alam natin, para sa Diyos lahat ng mga to. Praise God.
And what more precious? Ano pa bang pinakamahalagang bagay para sa atin, mga kapatid, than the eternal life na ipinangako ng Diyos? Praise God. Yung mga bagay ba nasa sanlibutan ay magiging mas mahalaga para sa atin? Ang sabi nga sa Philippians, kung ating titignan sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ." Hindi naman niya sinabi na, "But our God will supply all our wants." Hindi naman niya sinabing gano'n, mga kapatid. Hindi niya sinabing, bibigay niya yung wants natin, yung mga gusto natin. Ngunit yung mga pangangailangan natin. Praise God. Kasi alam ng Diyos, yung tao, mga kapatid. Sabi nga, di ba? Kung nasaan yung kayamanan mo, dumuroon ang puso mo. Ayaw ng Diyos na mahulog tayo sa ganung pagkakalagayan. Praise God. At ang church na to, mga kapatid, hindi to exempted sa lahat ng mga bagay. Praise God. The good thing is, mga kapatid, kung paano kumikilos ang Diyos sa atin sa lugar na ito, masasabi natin, mga kapatid, na this church is worthy of the gospel. Praise God. Look back. Tignan natin yung sa Old Testament, mga kapatid, yung tinatawag nilang Jubilee. Praise God. Sa Exodus chapter 21, kung ating babasahin yun, mga kapatid, yung tinatawag nilang Jubilee, yung ika-50th year, kung di ako nagkakamali, na kung saan every debt will be forgotten. Lahat ng mga utang, mapapatawad. Lahat ng mga slave, mayroon na silang chance na lumisan dun sa kanilang mga amo. Kung gustuin man nilang bumalik sa kanilang homeland, pwede na silang bumalik. Praise God. At meron din naman, kung ayaw mo nang bumalik doon sa homeland mo at masaya ka na doon sa master mo, kailangan mong pabutas ng tenga. At lalagyan ka ng hikaw upang maging tanda na ikaw ay slave na magsimula pa nun. At kahit ilang jubilee pa ang dumaan, you are not anymore. Kumbaga, hindi ka na apply dun sa jubilee na yon. Dahil once na tinanggap mo yung tatak, you will be under the influence of that mark. Praise God. To reject the truth, sabi nga, is accepting the mark. Kasi the other way around lang naman yan, mga kapatid eh. Kung tatanggapin mo yung katotohanan, dun ka sa katotohanan. Kung di mo tatanggapin, you will accept the mark of the beast. Praise God. At alam natin na unti-unti na nagmamanifest ito, mga kapatid. Praise God. We always hear the word mark of the beast. Alam niyo, mga kapatid, hindi na ito bago. Praise God. When the day the Holy Ghost fell in the Pentecost, the mark of the beast also begin to take place. Praise God. At sa panahon natin, mas lalo nating namamalas. Nahahayag sa atin ngayon, mga kapatid, yung tatak na ito. Praise God. Kaya't mayroon na tayong chance. May pagkakataon na tayong makawala dun sa bondage. Kaya kailangan i-grab natin. Ginrab na nga natin talaga, mga kapatid. Kailangan patuloy na tayong magsumikap. Praise God. No more turning back. Wala na tayong babalikan. Sabi nga doon sa isang message eh. Why cry? Sabi nga, speak and move forward. Wala ka nang babalikan pa, mga kapatid. And same applies dun sa mga kapatid na nakatanggap ng salita ng Diyos. Tinanggap nila yung salita ng Diyos. Pinaniwalaan nila. Inaring nilang ito ay totoo, mga kapatid. Ngunit sa tagal ng panahon, sila ay nainip. Humawalay sila, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia sa Hebrews, kung ating babasahin, 6:4, sabi niya, that it is impossible for them, sabi niya. Imposible na sa kanila para ma-renew ulit dahil tinaligdan nila ang katotohanan. Nagkaroon na sila ng chance. Praise God, dapat yung chance na yun, huwag natin pakakawalan. Be diligent, mga kapatid. Kailangan yung watchful tayo, sabi nga nung message nung last week, yung watchman, kailangan lagi nating inaalagaan yan. Kasi pag yung isang kung may kasama tayo sa bahay, kung tinatrato natin to na hindi makataong trato, aalis ito sa atin. Ganon din yung watchman na nasa loob natin, mga kapatid.
kung hindi natin tatatuhin ng tama yung Holy Spirit na nasa atin, paanong paraan mga kapatid? This is the Holy Spirit, so kailangan mamuhay tayo ng holy. Aside from living a holy life, doon nag-grieve yung Holy Spirit, mga kapatid. Praise God. Dahil, sabi nga, yung selyo na binigay sa atin ng Diyos, this will be our seal until the day of redemption. Praise God. Wag tayo, praise God, merong iba, wag na sanang mangyari sa atin yung mga bagay na ito na nakaselyo ka na, binubuksan mo pa, at sumisilip-silip ka pa sa labas. Praise God. Wag na dapat gano'n na mangyari sa atin, mga kapatid. Yung selyong ito, dapat nakaselyo ito, hanggang sa dumating ang panahon na tayong lahat ay aagawin. Huwag na tayong sumilip-silip sa labas, mga kapatid. Dahil hindi tama yun. Praise God. Sabi nga nung yung 5 foolish virgins, mga kapatid, ay bumili ng oil. Praise God. Yung mga pastor, mga kapatid, sila din naman ay lumabas, bumili ng oil. Dahil sila ay nagkulangan din. Praise God. Correct me if I'm wrong later, mga kapatid, kung tama yung aking pagkakatipo. Praise God. They are trying to buy the oil na kung saan yung oil na yun din yung meron dun sa wise virgin. Praise God. Ang problema lang, mga kapatid, nung sila na ay nandun sa pagbumuli ng oil, nagkaroon sila ng maraming choices. Praise God. Ang problema, mga kapatid, they have been busy figuring out what the other oil can give them. Praise God. Tingnan niyo, mga kapatid, ha? Kung yung isang langis na alam mo na yung mabibigay sa inyan. So, ang tendency, ang naisip nila, ano ba ang pwedeng ibigay sa akin ng ibang langis na to? Praise God. Yun yung naging problema sa mga pastor ngayon, mga kapatid. Even sa end time nangyayari ito, mga kapatid. Yun yung naging problema sa kanila. Praise God. Nagkaroon kasi sila ng choices, mga kapatid. Alam nyo naman si Satanas, mga kapatid. Mahilig magsuhol ito, mga kapatid. He can offer you a lucrative amount or huge amount. Praise God. That a man cannot easily ignore. Kasi yun ang nature ng tao, mga kapatid. We are living in flesh. Praise God. Buti na lang, mga kapatid, talagang biyaya ang Diyos, mga kapatid, nila tayo sa dakong ito. Praise God, talagang nagagalak ako. Praise God. Maraming may offer si Satanas sa kanila para lang tanggapin nila yung version ng oil ni Satanas. Praise God. Meron nga tayong naririnig, may pakotse pa, may pabahay, may paaral pa, mga kapatid. Praise God. Pero yung mga ganitong offer, mga kapatid, sa isang agila, maliliit na bagay lang ito, mga kapatid. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, kung gaano tayo kataas tumilipad sa mga panahon ito, ang mga bagay na ito ay napakaliliit lang na bagay upang ating i-turn down. Praise God. Hindi na tayo mahihirapan pang i-turn down yung mga ganitong offer. Praise God. In the end, mga kapatid, marirealize ng mga pastor na to na nadaya sila. They will realize, mga kapatid, dapat pala hindi ako, praise God, dapat pala tinanggap ko yung word na yun. Tinanggap ko yung revelation na yun. Yung pala dapat yung revelation, ngunit hindi ako tumanggap. Praise God. Doon nila marirealize na sila ay nagkamali, mga kapatid. And these foolish virgins have nothing left for them, kundi ang pagpugot ng ulo. Kasi they are foolish. May chance pa silang maligtas. Kaya lang dadaan sila sa pagpugot ng ulo. Praise God, mga kapatid. But why? Bakit gusto mo pang dumaan sa ganung mga bagay kung meron ka naman chance ngayon sa panahon na to na hindi mo kailangan danasin yun? Praise God. Mas masarap ata yung pakaramdam na lilipad ka na lang kaysa sa pupugutin yung ulo mo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kasi yung tao, pro niyan, mga kapatid, na gawin yung kanyang gusto. Sabi ng ating kapatid na yung tao daw, pro niyan, na gawin yung kanyang gusto dahil yung laman na ito, gustong-gusto niya yung mga bagay na nakakapag-satisfy sa kanya. Yung laman kasi na ito, mga kapatid, praise God, kung ano yung gusto niya, kapag ginawa niya, doon na siya masisiyahan. Ganon din yung tao, mga kapatid. Pero that's not the provided way of God. Alam natin yun. It's through the blood of Jesus Christ, mga kapatid. It's through the baptism of the Holy Ghost.
And it's through being born again, not in the flesh, but in the Spirit of God. Praise God. Sabi nga ng ating Panginoon Jesus, yung mga bagay na sinasalita ko ay hindi sa akin, kundi dun sa Ama na nagsugo sa akin. Praise God. Gaano ko kasarap mga kapatid kung masasabi natin sa ating mga sarili na my word and my God's word are the same. Kasi nangungusap tayo ngayon, nag-share tayo ngayon, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga salita ng ating Diyos na ating binabasa. Praise God. Kaya, yung mga words natin, yun din yung words ng Biblia. Yun din yung words ng ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Kapag ka nakita natin yung ating mga sarili, sabi nga once in a while, kailangan nating, lagi dapat natin sinacheck yung ating sarili. Praise God. Kung if we are still doing the will of God, kailangan natin itanong kung worthy pa ba ako. Tumatayo ako sa pulpitong ito. Namumuhay ako sa ganitong pangangaral, sa ganitong stand na tinatayuan ko. Worthy pa ba yung buhay ko para sa salitang tinanggap ko? Dapat lagi nating iniisip sa ating sarili yun, mga kapatid. Kung tayo pa ba ay worthy. At wag tayong hihingi ng kahit anuman sa Diyos kung tayo ay hindi worthy, mga kapatid. Sabi nga sa John 15:16, sabi niya, kung ating babasahin, John 15:16, Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whosoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. So, nag-require pala ng fruits, nag-require ng bunga. Hindi tayo makakahingi sa Diyos kung wala siya nakikitang bunga sa atin, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, praise God, gaya nga nung nadaanan ng ating Panginoong Hesus yung isang puno ng igos na hindi namumunga, anong nangyari sa kanya, mga kapatid? Natuyot, naputol. Hayaan nyo bang maputol tayo? Dahil kung hindi tayo nagbubunga, ano tayo? Baog tayo. Kung hindi tayo nagbubunga. Sabi nga nung kinote nung exhorter last week, faith without work is dead. Barren, baog. Huwag nating naising na maging baog, mga kapatid. Jesus is the vine, and we are the branches. Praise God. And the vine energizes the branch. Praise God. For what? To bear fruits. Amen. Praise God. At kung sa panahon natin, hindi mo nakikita nagbubunga ka, sinong vine ang nag-energize sa'yo? Praise God. Ganun lang naman yun, mga kapatid eh. Kung hindi ang Panginoon, kung hindi ang Diyos ang nasa atin, kundi ating Panginoong Hesus, which is the head of the body, ang nag-energize sa atin, ibig sabihin wala ka. Praise God. We should live and have a personal relationship with God, mga kapatid. Importante ito, mga kapatid. Yung personal na relasyon sa ating Diyos. Kaya sinasabi nga ng ating mga kapatid, ating pastor, dapat lagi tayo mayroong dealing sa Diyos. Kasi you and God, between you and God lang ito, mga kapatid. Hindi ka naman pwedeng tulungan ng kapatid mo eh. Dahil hindi siya pwedeng mag-intercede sa'yo. Ang Panginoong Hesus lang ang gumawa nun, mga kapatid. Kaya ikaw lang at ang Diyos ang nagkakaunawaan, ang nagkakaintindihan. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, kung tayong mananampalatay tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu, magiging sagana yung bunga natin. Praise God. Na kahit yung sa labas, nakikita nila. Hindi lamang yung ating mga kapatid. Yung sa labas, mga kapatid, kaya nga sinasabi na tayo ay mga asin ng sanlibutan ito. Paano pa kung nawala yung alat? Ano pang ipang-aalat nito? Kundi itapon na lamang. Alam niyo, mga kapatid, ayoko matapon. Praise God. Kaya kailangan magsimula sa akin na nagsasalita sa harapang ito.
dapat lahat tayo maging malinis. Praise God. Anong sabi niya? Ano ba yung fruit ng Holy Spirit? Nakakabit naman sa Bible yung mga kapatid. Love, joy, peace, faith, long-suffering, meekness, gentleness, patience. Pero minsan mga kapatid, yung isang tao, kumakawala yung kanyang temperance. Kahit sa ating mananampalataya, minsan nangyayari ito. At ang sabi ng propeta, alam nyo, that poisons the Holy Spirit. Sabi niya. Kaya kailangan na watchful tayo sa ating temperance. Yung init ng ulo mga kapatid, alam niyo mga kapatid, yung isang bagay lang, kahit na maliit na bagay, makapagbugso ito ng temperance ng tao eh. Kaya kailangan lagi tayong watchful. Praise God. Hallelujah. Meron nga akong mga kapatid na narinig o na napanood sa internet na isang preacher. Preacher daw siya ng grace. Ang sabi niya mga kapatid, kukunin lamang ng Diyos yung mabubuting bagay na sinasalita natin. Yung mga masasamang bagay na sinasalita natin, hindi ito magiging against sa atin, ang sabi niya. Praise God. Paano naman ang sabi ng Matthew? Kung ating babasahin, Matthew 12:36, sabi niya, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Sabi niya mga kapatid, yung ating mga kasalanan, past, present, future, pinatawad na ng Diyos. Praise God. Past, present, future, kung ano man yung masasamang sasabihin natin, pinatawad na ng Diyos. Pero hindi, ang sabi ng Bible, lahat ng mga bagay na ating sinasabi, ipagsusulit natin ito sa harapan ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid, praise God, yung intemperance nga natin, hindi dahil sa nasa grace period tayo, and we can do whatever we want, we can do whatever we say. Kung ano man yung naisip natin, pwede natin gawin. Hindi ganun mga kapatid. Ang sabi nga ng ating kapatid na si Brother Mon kanina, inuuna niya yung Diyos. Kaya ang lahat nagiging smooth. Ganun dapat ang isang Kristiyano mga kapatid. Kasi itong message parang exhortation siya mga kapatid, pero nawa, ito may bigay sa atin ng kalakasan mga kapatid. Praise God. Ang sabi ng propeta mga kapatid, natutuwa nga ako sabi niya, don't you know that you are a little creator? Sabi ng propeta. Sa buhay mo, kung paano ka kumilos sa sanlibutan, nagkikreate ka ng mabuting atmosphere sa paligid mo. Nakakapag-create ka ng mabuting thoughts sa mga kapwa mo. Praise God. Na kung pag-uusapan ka nila, wala silang ibang iisipin, kundi yung kabutihan na nasa iyo. Yun yung sinasabi ng ating kapatid. Nawa, wag niyo ma-miss yung sinasabi ko mga kapatid na creator ha. Pero that's true mga kapatid. Kung paano tayo namumuhay, yun yung tumatatak doon sa isipan ng tao. That's right. Praise God. Alam niyo mga kapatid, kapag ka naisip tayo ng isang tao o isang kapatid, dapat yung unang-unang pumapasok sa kanya yung mabuting bagay na ginagawa mo. Praise God. Dahil kung yung isang tao o isang kapatid, yung unang-unang pumasok sa isipan niya ay yung, sorry for word, yung kawalangyaan ninyo mga kapatid, ibig sabihin, we are not worthy of the gospel. Praise God. Yung buhay natin mga kapatid, our works always reflects our salvation. Our works always reflects Jesus Christ, which is the head of the body. Kung tayo ay nag-aangkin na miyembro ng katawan ng ating Panginoong Jesus, huwag tayong magbibigay ng kahihiyan dun sa ulo natin. Praise God. Kung yung ating Panginoong Jesus hindi siya nagbigay ng kahihiyan dun sa kanyang ulo, which is the Father God, how much more na tayo mga kapatid na creation lang ng Diyos? Dapat hindi ganun ang attitude ng isang Kristiyano mga kapatid. Praise God. Malapit na talaga mga kapatid. Konting-konti na lang. Kaya kailangan mag-teach na tayo mga kapatid. Nawa yung ating pastor na bagaman siya may edad na, hindi na natin siya makita na lilipas pa. Lahat tayo mga kapatid, sama-sama doon mga kapatid. Naangat ng buhay pa. Praise God. Sabi sa 2 Thessalonians 2:3 mga kapatid, sabi niya, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. And that man of sin be revealed, the son of perdition. Sa panahon natin ito mga kapatid, ang tinutukoy ng chapter na to mga kapatid, na sa panahon natin magaganap yung paghihiwalay.
Kaya kailangan tayo, mga kapatid, kung may paghihiwalay sa katuruan, kailangan tayo din naman, na nahiwalay na, ihiwalay natin yung sarili natin sa mga gawang bagay na hindi kalulugod sa Diyos, mga kapatid. Alisin natin yung, ihiwalay natin yung ating sarili dun sa mga fleshly things na dapat, na hindi natin ginagawa, mga kapatid. We should separate. Sabi nga ng isang mensahe, hindi binilis ng Diyos si Abraham nung hindi siya humiwalay kay Lot. Amen? Kasi hindi siya binilis hanggat hindi siya nahiwalay kay Lot. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Dapat ihiwalay natin yung mga gawang laman para lalo tayong i-bless ng Diyos. Praise God. Ang sabi sa Bible, sabi niya, Lot's soul was vexed, sabi niya, di ba? Every day because of the sin of Sodom. Sabi ganon. Ang sabi ng ating kapatid na propeta, Lot doesn't only have the nerve to stand the sin of Sodom. Wala lang siya. Yung tapang, wala siya yung kakayahan upang tumayo doon sa kasalanan ng Sodom na nakikita niya. Dapat tayo, kahit na nandyan yung kasalanan, nandyan yung lumalapit na sa atin yung kasalanan, meron dapat tayong lakas, meron tayong tapang upang tanggihan yung mga bagay na yun, mga kapatid. Praise God. Kundi matutulad tayo kay Lot, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, may tanong can we stand sin? Sabi nga. Can we stand the unbelief, mga kapatid? Can we stand against this flesh, mga kapatid? Praise God. The Holy Spirit is living in us. Sabi sa Bible na when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truths. Praise God. Nasa iyo na kayong katotohanan. Dapat tanggapan mo na lang at ipamuhay mo, mga kapatid. Kahit na gaano kahirap yung ating sitwasyon, mga kapatid, kahit na nasaan man tayong kahit na sitwasyon, wag na wag tayo makikinig sa diablo. Praise God. Dahil kapag once na in-entertain natin yan, magsisimula yung questioning and reasoning, mga kapatid. Praise God. Nangyari to sa ating kapatid na propeta. Bibigyan natin siya ng example, mga kapatid. Yung nung mamamatay na yung kanyang asawa at yung kanyang baby, praise God, nagkaroon sila ng TB. Sabi ni Satanas sa kanya, bumulong sa kanya si Satanas, sabi niya, you are preaching divine healing, sabi ng ganun. And yet, He cannot heal your wife and your baby. Praise God. Ang sabi ng ating kapatid na propeta, and I begin listening to him, sabi niya. Nagsimula siyang makinig, sabi niya. Then Satan said, sabi niya ulit ganun, hindi kailangan ng Diyos mo na magsalita, titignan lang niya, gagaling ang anak mo at ang baby mo. That's right, sabi ng ating kapatid na propeta. Totoo yun sabi niya ganun. Then Satan said again, sabi niya, how much more you have done for him, and yet, this is what he is doing to you. Sabi ganun. That's right, sabi ulit ng ating kapatid na propeta, mga kapatid. Sabi niya, everything starts to break away, sabi ng ating kapatid. Ngunit yung faith ko sa Diyos, sabi niya, yung faith na tinanggap ko sa Diyos, yun yung nag-stand all above the rest. Yun yung nagsilbing power upang tanggihan niya yung sinasabi ng kaaway. I almost quit, sabi ng ating kapatid na propeta. Kundi lang dahil dun sa new birth na narinig at nabasa ko. Dahil sa new birth, nandun yung eternal life. Praise God. Kahit na nasa gaano mang kahirap na sitwasyon tayo, mga kapatid, wag na wag natin ku-questionin ng Diyos. Sabi nga niya, who am I to question God? Who am I to question His Majesty? Who am I to question my Creator? We are nothing against God, mga kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng mag-complain sa Kanya. Sabi niya, saan ba nanggaling yung asawa ko? Saan ba nanggaling yung anak ko? Sabi niya, sila lang ay pinahiram sa akin ng Diyos. Praise God. Instead of that, alam mo sabi ng ating kapatid, ang sabi niya, God bless you, sweetheart. Sabi niya gano'n. The angels now is packing away your soul, and I will see you in the morning.
And that's the good attitude, mga kapatid. Napakagandang attitude, mga kapatid. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, kung naging intellectual lang ating kapatid na propeta, dun sa mga sinabi lang nung bumulong sa kanya, marahil sa mga oras na yun, nag-quit na siya. Sabi ng ating kapatid, I must have done something wrong, sabi niya. Meron siguro ako naging nagawang mali, kaya nangyayari mga bagay na ito. Praise God. Sa ating buhay din, pwede natin i-apply ito, mga kapatid. Kapag sa mga panahon na ito, may nangyaring hindi mabuti sa atin, huwag nating tanungin ng Diyos. Tignan natin yung nakaraan natin. Tignan natin kung nasa likodan natin, yung mga na-past na nagawa natin, kung meron ba tayong nagawang mali. Praise God. Ang sabi nga ng ating pastor, bumalik ka, sabi niya, pagka ikaw ay nagkamali, bumalik ka kung saan ka ulit na gumagawa ng tama, and then move forward. Praise God. Paano ba, lagi natin na example ng ating kapatid na pastor, paano ba niya nakuha yung kanyang pananampalataya, mga kapatid? The blessings na tinatanggap ng kanyang pamilya. Isang patutuo to para sa ating mga buhay, mga kapatid, na pwede nating sundan. Praise God. Yung faith niya, mga kapatid, hindi naman imposible na makuha din natin yung ganong faith eh. Although sinasabi ng Bible na meron kanya-kanyang sukat, pero hindi posible na makuha natin yung faith niya, mga kapatid. Kung gaano siya naging bold sa salita ng Diyos, hindi imposible na maging ganon din tayo. Praise God. Kailangan lang talaga ng personal relationship sa Diyos, mga kapatid. Ito ang pinaka-importante rin sa lahat, mga kapatid. Magkaroon tayo ng personal relation sa Diyos, mga kapatid. Sasabihin mo na meron kang personal na relasyon sa Diyos, hindi mo mabuksan yung Biblia mo. Praise God. Sasabihin mong may relasyon ka sa Diyos, hindi ka makapagbasa ng mensahe, mga kapatid. Kung yung isang babae, mga kapatid, ay nililigawan ng isang lalaki, kailangan niya munang pag-aralan yung lalaki bago niya ito sagutin. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Kailangan natin pag-aralan yung salita ng Diyos. Study and study and study para lalo natin maunawaan yung Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang Panginoon Jesus, saan niya nakuha yung ganung pananampalataya niya sa Diyos, mga kapatid? Because alam niya yung Diyos, kilala niya yung Diyos, he knows God well. Praise God. Sabi nga sa Matthew chapter 11:27, no one knoweth the Son except the Father, and no one knoweth the Father except the Son. Sabi niya ganoon, mga kapatid. He knows the Father well, kaya na lamang siya nagkakaroon ng ganung klaseng pananampalataya. Pero may postscript yun, mga kapatid. Meron sinabi sa ulian, and to whomsoever, sabi niya, to whomsoever the Son will reveal Himself. So, doon yung mga kapatid, talagang may pagkakataon yung tao, praise God, na ma-achieve yung ganong klaseng pananampalataya. Praise God. I-dovetail lagi natin yung buhay natin dun sa kiniklaim natin na tayo ay mga Kristiyano, mga kapatid. Because alam natin na greater is He that is in us than that it is in the world. Praise God. Mas greater yung, sabi nga, He is greater than Solomon. Sabi niya gano'n. Mas greater yung nandun sa atin, mga kapatid. Praise God. Praise God. Sabi ng ating kapatid, ano bang mabuting makukuha ko kapag ako ay nagsishare sa inyo ng salita ng Diyos? Ano bang mabuting makukuha ko kung alam ko na yung sinishare ko sa inyo ay hindi totoo? Lahat ng tumatayo dito, mga kapatid, isa lang naman yung kanilang layunin. Na maibahagi yung katotohanan ng salita ng Diyos. Anong mabuting makukuha namin? Tayong lahat, anong mabubuting masishare kapag nagsishare tayo sa labas? Anong mabubuting makukuha natin kapag nagsishare tayo ng hindi totoo? Wala. Praise God. Kung paanong, mga kapatid, yung mga churches ngayon ay nirefuse yung salita ng Diyos, mga kapatid. Ganon na ganon din yung ginawa nung sa binasa natin kanina. Nagsabi sila na kaniyang mga excuses nila, mga kapatid. Sabi nga kung yung isang pastor, mga kapatid, ay hindi niya alam niya na yung katotohanan,
at hindi niya itinuturo sa kanyang mga miyembro dahil sa marami siyang mawawala sa kanya, mga kapatid, mabuti pang bumaba siya sa pulpito. Huwag na siya magturo ng salita. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, si Satan, kung gaano siya katuso. Ginawa na niya itong pattern na to nung sa langit pa lang. Kaya siya nakadaya ng one-third of the angels, di ba? Kung gaano siya katuso. Siniguro sinabi niya, gagawin kitang right hand ko. Gagawin kitang leader ng mga angel, sabi niya. Sumama ka lang sa akin, sabi niya. Kung ganong may pattern ng Diyos, meron din pattern ng Diablo. Praise God. Praise God. At ang sabi nga dun sa message na isa na nabasa ko, sabi niya, dun sa Garden of Eden, namili ang Diyos at ang Diablo kung anong part ng tao ang kanilang kukunin. Ang Diablo, pinili niya yung isipan ng tao. Dahil gusto ng Diablo na ipakita sa tao na lahat ng bagay ay dapat munang makita bago ka maniwala. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, pinili niya yung puso ng tao. Praise God. Sabi nga, for faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You should believe always, mga kapatid. Huwag natin gamitin yung isipan natin, mga kapatid. Praise God. Dahil hindi ito yung ginawa ng Diyos to begin with, yung puso natin. Praise God. Instead of going into the provided way ng Diyos, dun sa Garden of Eden, nagtahi sila ng kanilang mga kasuotan, hindi ba? Praise God. Hindi yun yung provided way ng Diyos eh. Yung mga denomination churches ngayon, nagtahi din sila ng kanilang mga credo, nagtahi sila ng kanilang mga teachings, na kung saan yun ang tatayuan nila hanggang sa panahon na to, mga kapatid. Instead of following the pattern of God, yung pattern ng Diablo yung kanilang preset. Alam nyo, ang ating kapatid na propeta, napakatigas nitong mga aral eh. Kahit sa isang babae lang, mga kapatid, matigas talaga mga aral yung ating propeta. Sabi niya, yung holiness sa isang babae, importante. Sabi niya, yung babae na nagsusuot ng shorts, sabi niya, has a devil spirit inside. Because ang sabi niya, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung business mo? Bakit ka nagsushorts? Hindi ba para ipakita mo yung sarili mo? Praise God. At yung babae na napaputol ng buhok, ang sabi niya, mga kapatid. Kasi yung babae, alam natin sa Bible, sabi nga sa 1 Corinthians 11:15, sabi niya, but if a woman have a long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Praise God. Glory pala ng babae yung mga kapatid. Mapalad nga tayo, meron tayong sinusundan na Biblia sa panahon ito. Nung panahon nila, wala man, mga kapatid. Hindi nila alam kung saan nila babasa yung faith nila. Mapalad tayo, mga kapatid, dahil sa panahon ito, may sinusundan tayo. Praise God. And that's what happening sa panahon natin, mga kapatid. Yung church ginagamit ng Diablo upang dayain ang tao. May isang kwento na ang Diablo daw ay ginadal niya yung kanyang mga fallen angels. At kung sabi niya, yung mga matatalino, sabi niya, may isang matalino na lumapit, sabi niya, magpadala tayo ng cyclone sa earth, sabi niya, sa labas upang sila ay guluhin. At lumapit yung isang mas matalino, sabi niya, hindi, sabi niya, wag tayong papadala ng cyclone. Dahil mismo dun sa church, dun tayo papasok upang sila ay guluhin. Sabi niya. Gagamitin natin yung mga churches upang guluhin ang mga tao, sabi niya. Ganoon na ganoon yung nangyayari sa panahon natin, mga kapatid. Totoo ito, mga kapatid. Kahit kayo, alam nyo ito, mga kapatid. Ginagamit nila yung church, mga kapatid. Praise God. Bakit nga ba, mga kapatid? Praise God. Yung mga churches ngayon, mga kapatid, lalo na yung mga sinasabi nilang head pastor, mga kapatid. Sila yung merong authority, supreme authority.
Sila yung may kakayanan na sabihin na, hindi sa atin yan, huwag niyong tanggapin yan. Hindi revelation yan, huwag niyong tanggapin yan. Praise God. Ibigin natin ang lahat sa Diyos. Surrender all, everything, sabi nga. At alam natin, dun matutuwa yung Diyos sa atin, mga kapatid. Sabi nga nung may lumapit nga isang prostitute kay Brother Bam, sabi niya, I am not worthy, sabi niya ganun, na lumapit sa'yo. Pero ayoko mamatay ng ganito, sabi niya. Tayo din naman, mga kapatid, hindi tayo worthy noon. Pero sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ginawa tayong worthy. Na magdala at mag-share ng salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Mapalad tayo dahil sa lugar na to, masagana ang pagkain ng agila. Praise God. Bumubukal, mga kapatid, yung pagkain ng agila. Praise God. Nagiging kasapatan natin ngayon, mga kapatid, habang tayo naghihintay sa rapture. Hindi tayo magugutom, hindi tayo magiging payat, mga kapatid. Magiging kasapatan ito, mga kapatid, hanggang sa araw na ipadala na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Praise God. Praise God. Hallelujah. Malapit na tayo magtapos, mga kapatid. Yung mga church kasi ngayon, alam mo nagiging problema nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang mga affiliation. Ayaw nilang iwanan yung kanilang mga association. Ayaw nilang iwanan yung kanilang mga kaibigan. At higit sa lahat, ayaw nilang iwanan yung kanilang natutunan sa Bible School. Praise God. Buruin mo, mga kapatid, degrees, certificates, sa tagal ng panahon mong pinag-aralan ng mga bagay ito, iiwanan mo lamang basta-basta. Napakahirap atang gawin nun, mga kapatid. Praise God. May nagtanong sa ating Panginoong Jesus, sabi niya, ngunit sino nga ba ang maliligtas? Sabi niya, sa tao ay imposible, ngunit sa Diyos ay walang imposible. Praise God. Kahit pa gaano pa kalalim yung pinag-aralan, kahit gaano pa katatas ikaw na manalita, praise God. Alam kasi ng diablo, mga kapatid, na maraming madadaya sa galing at pananalita ng isang tao. Maraming mahihikayat sa tatas niyang manalita, mga kapatid. Praise God. Kay Eli Soriano na lang, mga kapatid, sa Biblia lang, halos sa ulado niya. Praise God. Alam nyo, nung si Paul nga, mga kapatid, si Paul at si Moses, they are educated people. Pagdating sa salita ng Diyos, they are well-trained, mga kapatid. Ngunit nung tinawag sila ng Diyos, alam nyo, mga kapatid, tinalikdan nila lahat ng kanilang naunawaan. In-empty nila yung kanilang mga sarili upang tanggapin, mga kapatid. Kasi kung hindi ka empty, paano kung tatanggap ng mga salita? Kailangan i-empty muna ng Diyos yung kanyang nilang nalalaman upang malagyan sila ng Diyos. Praise God. Ganon din sa atin, mga kapatid. Ibigin natin lahat sa Diyos, mga kapatid. Alisin natin yung pride. Alisin natin yung be humble, sabi nga lagi. Praise God, upang matuwa sa atin yung Diyos. Praise God. Bago ako magtapos, mga kapatid, nais kong magpasalamat din sa Diyos dahil may isang biyayang pinadala sa akin ng Diyos, mga kapatid. Hindi ko inaasahan ito, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, the steps of a righteous man is ordered by the Lord. Praise God. Nagkapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, dahil nung pagbalik ko galing bakasyon, hindi ko inaasahan, mga kapatid, na nagkaroon kami ng performance bonus. Praise God. At kung luluubin, magiging kasapatan niyo, mga kapatid, sa ticket ng aking mag-ina pupunta rito. Praise God. Sabi ko sa Diyos, nung pinaplano namin ito, maraming mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Ngunit, sa'yo lamang ang lahat, sabi nga, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng bagay. Praise God. Hindi ko inaasahan ito, mga kapatid, hindi ko inaasahan yun. Tumawag lang sa akin yung manager ko na sinabi niya na na-approvean yung ating performance bonus, sabi niya. Kaya nalulugod ako sa Diyos, mga kapatid, dahil sa biyayang ito. Praise God. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Let's live always a holy life, mga kapatid. And I'm hoping you and me, we will all going up. Praise God. Tayo natin tumayo, mga kapatid. Praise God. Praise God. Pasalamatan natin ng Diyos. Praise God. So, dakilang Ama, maraming salamat muli sa panahon na ibinigay mo sa amin, O God. Nawa ang mga mensahe at simpleng mga mensahe ito, Ama, ay patuloy na magbigay ng kagalakan, encouragement na patuloy magpatuloy ang bawat isa sa amin, O Ama. Ngayon pang nalalaman namin na malapit na ang araw, O God. O Panginoon Diyos, maraming salamat sa pangako mo na unti-unti nang
nakikita ng aming mga mata, O God, na darating yung araw, yung joy, O Ama, yung joy, Panginoon Diyos, na dadalhin namin doon magpakailanman, O God. Wala nang kalungkutan, wala nang kahirapan, wala nang problema, wala nang mga sakit, O God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos. At wala kaming ibang itataas, kundi ikaw lamang, O Ama. Yung mga salita lamang ang aming itataas, hindi kami, dahil kami ay tao lamang, wala kaming karapatan, O Diyos, ngunit ikaw lamang ang aming itinataas, O dakilang Ama. Pinasasalamatan ka namin. Ito pong mga samot, mga dalangin namin sa iyo, sa pangalan ng bugtong na anak, aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sa panguling matatapos sa panalangin, tatawag po sa ang ating mahal na pastor. At kung meron pa pong prayer request, pwede pong may ibigay.